Happy Resurrection Sunday sa inyong lahat, mga kapatid. Sinabi po ng isang anghel, o ng mga anghel, huwag kayong matakot. Alam ko na hinahanap ninyo si Jesus na pinako sa krus. Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Mababanaagi po yan, makikita nyo sa aklat ng Marcos, Kabanata 16, talatang 6. Si Jesus na ipinako sa krus, naghirap, nagtusa, nalagutan ng hininga, ay hindi pagkatalo. Bagkus ito ay isang malaking tagumpay dahil siya'y muling nabuhay. At ang muling pagkabuhay niya ang nagbibigay lakas, sigla, at pag-asa sa bawat isa sa atin. Na sa Kanya ay nagkaroon tayo ng buhay. Buhay na sagana, buhay na maging bahagi sa kabilang buhay. Ang mensaheng ito ay mahigpit ng pinapakita. Isa pong pangako, ngunit higit sa isang katiyakan ng tagumpay laban sa kamatayan. Ang lahat ng uri ng kabiguan, mga dalamhati, ito ay isang panawagan sa pagkakaroon natin na malaman ng pagtawag sa atin ng Panginoon. Upang tayo magkaroon ng panibagong direksyon sa ating buhay. Layunin at misyon. Saan po? Sa landas na kung saan tayo ay tinatawag ng ating Panginoon. Ngayong umaga ating pong tunghayan, pagnilayan, ang isang pinakamahalagang kasaysayan ng ating pananampalataya. Si Jesus ay buhay, ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Ang pag-asa para sa lahat nating mga makasalanan. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Dumako po tayo sa ating talatang pag-uusapan ngayong umaga. Kasunod lang po ng binasa ko kanina, talatang 6, nasa talatang 7 naman ang ating pag-uusapan ngayon. Marcos, Kabanata 16, ang talata ay talatang 7. Yan po sa inyong program, inyo pong mababasa. Ngunit pumunta kayo, sabihin nyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, pumunta siya sa Galilea, doon ninyo siya makikita, gaya ng sinabi niya sa inyo. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Ngayong araw na ito, at samahan niyo po kami, ang aming puso na mayroong pasasalamat, Panginoon. Papasalamat kami sa panibagong pagkakataon na kami po ay makapagtipon sa inyong presensya upang kami ay sumamba, O Diyos. Kami rin ay makinig at magnilay ng iyong salita. Salamat po sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin. At higit sa lahat, salamat sa dakilang tagumpay ng Panginoong Hesus. Ang kanyang muling pagkabuhay na siyang nagbigay sa amin ng pag-asa, kaligtasan at panibagong simulain. Inihiling po namin, Panginoon, na buksan niyo ang aming puso at isipan. Alisin niyo ang anumang sagabal at pag-aalala o alinlangan upang kami ay makatuon ng buo sa inyong harapan. Gamitin mo po ang mensahe upang aming maunawaan at ikaw, Panginoon, ay mangusap sa amin. Ikaw ang manguna sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Ang iyong kalooban ng siyang mangyari, ito ang aking hiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Matapos po yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, merong isang mensahe na pinahatid. Unang-unang nakarinig yung mga kababaihan, no? Dumalaw sila doon sa libingan ng Panginoon. Siguro napapanood niyo yung pelikula, laging ganun yung tema, no? Pagka wala ng Panginoon sa libingan, pumunta kagad yung mga kababaihan doon at nakakita sila ng isang anghel. Ito po ay hindi lamang paalala ng katuparan ng salita kasi bago mangyari ito, tinakda na sa lumang tipan, sa Biblia, na ang Panginoong Hesus ay tunay na mabubuhay na maguli.
So, ito parang nagpapaalala na natupad yung salita ng Diyos, salita ng Panginoon. Paalala, anyaya, upang makatagpong muli ang ating Panginoong Hesus. Now, sa ating pong talata, kung inyong bibigyang pansin, merong partikular na pagkabanggit sa isang alagad kay Apostol Pedro. Ito kasi ay nangangahulugan ng simbolo ng kapatawaran at panunumbalik. Alam niyo naman ang ginawa ni Apostol Pedro, di ba? Maliban kay Judas, kay Tomas, si Apostol Pedro ay nagkaroon ng tinatawag na ano bang Tagalog? Pagtanggi sa ating Panginoon. Kasi yung kay Judas, pagtakwil. At yung kay Tomas naman, pagdududa. At yung ibang mga alagad, kung alam niyo yung kwento, nangawala lahat ng mga yan, maliban kay Apostol Juan, na nag-iisang sumama sa Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan. Now, isa lang din po ang patutunguhan nito. Pinapaalalahanan tayo na sa kabila ng ating mga pagkabigo, pagkalito, tulad ng kay Apostol Pedro, magkakaroon din tayo ng panibagong simula or sa piling ng Panginoon kung tayo manunumbalik at magsisisi sa ating mga kasalanan. Meron po akong tanong sa inyo, nakaranas na ba kayo ng katulad ng kay Apostol Pedro, pagkalito, pagkabigo? Of course, siguro everybody will say yes. Naranasan natin yan. At kayo ba'y nagkaroon na ng lumbay, sunod-sunod na pagkalungkot sa inyong buhay? Naguguluhan ng inyong isip or nagugulumihanan kayo or nagkakaroon kayo ng bagabag sa inyong puso dahil sa nangyari o meron kayong ginawang isang bagay na sa tingin ninyo ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus. Bagamat nalalaman ng Diyos ang lahat, ang isip natin, ang ginagawa natin. Subalit, pinili pa rin nating tanggihan ang Diyos at ang ating sinunod ay yung ating sariling nasa. Di ba madalas nangyayari sa buhay natin yan? Alam mo nang mali, pero gagawin mo pa rin. Alam mo nang hindi kalwalhatian sa Diyos yung gagawin na yon, pero ginagawa mo pa rin. Sa ating pong pagbubukas sa talatang ito, sa Kabanata 16 ng Marcos sa talatang 7, makikita din natin ang isang mahalagang paalala mula sa mensahe tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Again, merong paanyaya na kailangan nating hanapin siya, makita siya, at higit sa lahat, maranasan natin yung kanyang katapasan. At higit pa rito, ito po ay paalala rin sa ating mga tinatawag na pagkakamali. Madalas tayo nagkakamali sa buhay natin. Pagkakamali, maaring katulad din ng nangyari kay Apostol Pedro. Hindi mawala sa akin pag napapanood ko yung pelikula, although nandun din sa banal na kasulatan, nung mismong pinagkanulunan ni Pedro ang Panginoong Hesus. Ano nangyari doon sa senaryo? Naalala nyo? Tinignan siya mata sa mata ng Panginoon. Ako, maghahawa yata ako kay Pastor Raymond, baka iyak din ako. Kasi doon sa talata, si Apostol Pedro lumuha ng luhang sobrang pait. Yun ang sabi doon sa talata sa Matthew. Pagtalikod niya. Kakaiba yung pakiramdam na siguro nag-guilty siya, naiiyak na rin ako. Pero sabi ni Pastor Raymond, hindi daw umiiyak ang mga lalaki. Hindi, umiiyak. Anyway, naalala ko kasing kwento niyan pag pinag-uusapan si Apostol Pedro Malupit talaga yung senaryo at yung kwentong ito sa buhay na kanyang dinanas. Imagine, tinanong siya, kilala mo ba to? Kasama ka ba nito? Anong sagot niya? Hindi. May nakasalubong siya ulit. Kasama ka niyan, di ba? Anong sagot niya muli? Hindi ko kilala yan. Parang ibig sabihin binaliwala yung napakahalagang tao sa daigdig, mga kapatid. Balit, kitang-kita naman natin na hindi yun ang naging katapusan ng buhay ni Apostol Pedro. Yun lang naman ang gusto kong ipaalala sa inyo. Bagamat nagkakamali tayo, hindi yan wakas, hindi yan katapusan.
katapusan, hindi ka talo. Kasi may tagumpay nga na ipinakita ang Diyos. Isa-isahin natin yan para masilip natin ng maayos yung pinag-uusapan natin nito. Hindi pa itong katapusan ng ating mundo. Pag tayo nanumbalik sa Diyos, magkakaroon tayo ng bagong panimula. Magsisimula uli yung kilos ninyo. Magsisimula uli yung direksyon sa buhay. Now, ano po ba ang mga implikasyon pag ang isang tao ay nanumbalik sa Diyos? At ano ang magagamit natin sa talatang ito para sa ating buhay? Kasi kung babasahin mo lang, parang ngunit pumunta siya, sabihin niyo, kanyang mga alagad, parang walang kukuha ng application dito. No? Pero makikita natin, merong mensahe po dito sa talatang ito. Actually, dyan sa inyong program, ginuhitan ko yung 3 mahalagang salita dyan. Unang-una, yung salitang, ngunit pumunta kayo, sabihin ninyo. Ano pong pinalalabas dyan ng talata? Pag sinasabing, pumunta kayo, anong naaninag natin? Nag-iimbita, nag-aanyaya. Mayroong mensahe. Anghel ang nagbigay. Ang mga anghel, tagapagbigay ng mensahe ng Diyos. Yun ang papel ng anghel. They are called messenger. Okay? So pag sinabi niya, oy, pumunta kayo dito, may sasabihin ako sa inyo. Dapat pinapakinggan natin yon. Ano sa palagay ninyo ang mensaheng nais ipabatid ng mga anghel sa mga tao? Pag-asa ang mensahe. May mensahe ng pag-asa or hope. Kahit na tayo ay bumagsak o nag-fail tayo sa buhay natin. So sabi doon, ngunit pumunta kayo, sabihin ninyo. Now, ano kaya ang maiisip niyong mensahe na gustong ipabatid sa atin ng anghel? Sa kabila ng takot, kalituhan, at ito yung word, no? Kabalintunaan ng mga kababaihan. Meron ako nakitang 2 mensahe na binigay rito yung anghel sa kanila. Ang Diyos po kasi, mga kapatid, ay hindi siya tahimik, lalo't nasa gitna tayo ng ating pangangailangan. Tandaan nyo yan. Sabi nung kanta, hindi natutulog ang Diyos. And it's true. Hindi siya tahimik. Kapag nakikipag-usap ka sa Diyos, pinagpapatuloy mo yung pag-usap mo sa Kanya. Mas malalapit yung connection mo at kakaroon niya ng tugon, mapapansin mo sapagkat lumalapit ka sa Diyos. At hindi ka naman talaga iiwanan ng Diyos sapagkat mayroon siyang mensahe sa bawat isa sa atin. Especially sa ating mga mananampalataya na nakaranas ng madapa, umagsak. May hatid na hope or pag-asa sa ating buhay. At ito po ay masasabi kong tumutukoy sa isang paalala na lagi natin itong tatandaan, mga kapatid. Laging mayroong liwanag sa kadiliman. Remember that. May tagumpay dahil meron tayong kasalanan, meron namang katagumpayan. Kahit na ikaw ay natalo, papapalitan yan pag lumapit ka sa Panginoon ng salitang panalo. Pagkat may bagong simula sa kabila ng ating mga pagkakamali o kasalanan, tulad ng buhay ni Apostol Pedro. Ang laki ng naging pagbabago ng buhay ni Apostol Pedro, nung siya ay nanumbalik sa ating Panginoong Jesus. Ano po ibig sabihin? Of course, simple lang. Huwag tayong mawalan ng loob. Kumapit tayo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay tapat, at laging may inihahandang mas magandang kabutihan para sa atin. Huwag natin kakalimutan yung mga kapatid. Alam niyo po, sa pananampalatayang Kristiyano, na alam natin, ang pinakadakilang mensahe, I would say, is muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Andiyan dyan lahat, kung i-anchor mo ang buhay mo doon sa resurrection ni Christ, solve lahat ng problema mo. Kasi dahil sa pagkabuhay ng Panginoon, nabayaran ang kasalanan. Dahil sa pagkabuhay muli ng Panginoon, mabubuhay rin pala tayo. May binabanggit sa talata, hindi lang nating topic ngayon, no? Tungkol dun sa first fruit na binabanggit. Kumbaga, halimbawa, meron kang farmers ka, meron kang tanim na mangga, yung unang nakita mo doon na nagdidilaw na,
kinuha mo, yun yung unang bunga, iaalay mo sa Diyos para knowing na yung iba ay aayusin niya rin. So, ganun. Ang first fruit, si Christ, nabuhay na maguli, yung mga sumunod sa Kanya, yung mga nanampalataya sa Kanya, obviously, will receive din yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Talo na yung kamatayan. Of course, tayong mga seniors, kasama na ako, kahit anong gawin natin, hindi na tayo babata. Hihina na yung tuhod natin, lahat ng maintenance, dadalihin mo na. At lahat ng mga sakit, lalabas na yan pagka ikaw ay nagkakaedad. Subalit, kung sabi ko, i-anchor mo yung buhay mo sa Panginoon, baliwala yun. Hindi ka dapat matakot maski na sa kamatayan. Dahil mabubuhay tayong muli. Matakot ka kung wala ka sa Panginoon dahil pag nabuhay ka, wala ka sa Panginoon. Nasa kalaban ka ng Panginoon pag gising ng mata mo. So, yun sinasabi ko nung nakaraang Holy Friday, ang ating pag-uusap, na lahat ng pangit na bagay, ginagawang maganda ng ating Panginoong Diyos. Now, bakit po? Bakit yung muling pagkabuhay ang pinakadakila mensahe ng pag-asa sa buhay natin? Dahil po dito, naipakita nito ang kamatayan ay hindi ang wakas ng buhay ng tao. At maging ang ating mga kasalanan, nabuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa ating puso. May kasalanan tayo, pero kasi pag may kasalanan ka, ibig sabihin patay ka sa Diyos eh. Malayo ka sa Diyos. Pero nabuhay ang ating kaluluwa, ang ating puso, sapagkat tayo ay napatawad ng ating Panginoong Diyos. At kahit na gaano kabigat ang ating pinagdadaanan, mga kapatid, lagi nating isipin na mayroon tayong Diyos na kayang bumuhay, magbigay ng pag-asa sa ating mga puso. Makapangyarihan kasi siya. At kung ito ay ating ilalagay sa ating buhay, isa lang ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Hindi natin kailangan sumbuko sapagkat ang Diyos ay may layunin sa bawat luha na iyong dinadala. Mayroong isang nakaraang palabas sa television na naaninag ko rin. Tinapos ko nga yung serye ng drama. Tungkol ito sa isang doktor na malakas ang kanyang loob dahil ang dating sa kanya, siya ay nagbibigay ng buhay sa mga ginagamot niya at gumagaling. Kaya masaya siya. And then suddenly, nagkaroon siya ng cancer. Siya ngayon ang lumungkot. Parang hindi mo na siya makausap ng maayos. Parang hopeless na siya. Hindi niya matanggap na ako yung naggumagamot, nagpapagaling ng may sakit. Tapos ako ngayon, ang may sakit. Nahirapan siya. At karamihan din sa mga, sabi ko nga kanina, mga seniors na may edad na, nag-iisip na yan. Nag-iisip na tayo. Paano yung may iwan ko, mga mahal ko sa buhay, mga negosyo ko, mga koleksyon. Di ba merong kanta, no? Alam niyo ba yung kanta? Next in line yung title. Alam niyo yan? Alam niyo ibig sabihin nun? Tayong mga tao, nakapila sa hukay. Hindi lang natin alam kung pang ilang tayo. Pero iso ano ba? Pupunta doon sa bagay na yon. Pero the good news is, kahit pumunta tayo doon, pag tayo nasa Panginoon, mabubuhay tayong maguli. Yun ang kanyang pangako. Pero ng halimbawa na pinakita sa atin. So tandaan natin, kahit na tayo may kabiguan ngayon, kaguluhan, kalituhan, hindi pa po huli ang lahat para tayo ay magbago ng pananaw. Iba kasi yung nagiging, I called aura, nung isang taong tama yung pananampalataya sa Diyos. Hindi yan natatakot, hindi yan nangangamba, hindi yan nagkakaroon ng, sabihin, meron problema, pero eventually, kung ang tuon mo sa Diyos ay tama, yung pananampalataya mo, mas maganda yung magiging dating ng kilos mo. At tingnan niyo si Apostol Pedro, nung siya'y nagbago, kahit na siya hulihin, patayin, parang nakangiti pa rin siya eh. In fact, yung buhay ni Apostol Pedro, nakapagdala siya ng mahigit 5,000 mga tao sa Panginoon. Ang bukang bibig niya lagi is magsisi.
Naranasan niya kasi yung tamang pagsisisi. Kaya nung siya nangaral, laging yan ang bukang bibig niya, repent, pagsisi. Nagkaroon talaga ng tunay na pagbabago sa kanyang puso. Pangalawa, bukod dun sa kakaroon ng mensahe ng mga anghel, number 2, meron ding personal na pagkatawag sa kanya kay Apostol Pedro. Dito papasok yung grace is available to each one of us. Sabi doon, kasi nga particular, no? Tawagin mo yung mga alagad at kay Pedro. Okay? So mga kapatid, mapapansin natin, hindi lang basta mga alagad ang binanggit dito. Sabi ko kanina, particular pati yung pangalan ni Apostol Pedro. Now, maaari nyo siguro yung tanong, bakit si Pedro lang ang binanggit na pangalan doon, maliban sa iba? At maaari nyo rin tanong, bakit kaya siya lang yung tanging alagad na binigyan ng pangalan na tawagin papunta doon sa Galilea? Bakit hindi sinabi si Judas? Hindi binanggit si Tomas at yung mga ibang alagad? Now, si Apostol Pedro po, of course, meron siyang kakaibang ganap sa kanyang buhay bilang disipulo. Ano yung kanyang kakaibang ganap? Siya ay nagkamali. Katulad natin, nagkakamali din tayo. Paano siya nagkamali? Nang kanyang itinanggi ang Panginoon ng ilang beses? 3 beses. Hindi lang isa. Not just one, but thrice. 3 beses. At ang masaklap pa, na nakita ko, babalik na naman yung iyakan blues dito. Masaklap pa, tinatawa niya ang Panginoon during the time na kung kailan naghihirap na ang Panginoong Jesus. Sa kanya tinanggihan, hindi ko kilala yan. Parang betray talaga, no? Bilitawan, iliwanan sa hulog ng Panginoong Jesus. So yung kanyang kakaibang ganap sa buhay. Well, imagine natin, nadala kaya sa takot si Apostol Pedro? O dahil siya ay mahina? Kasi eventually, pag nalaman kasama ka ng Panginoong Jesus, anong gagawin sa'yo ng mga senturyon, mga panahon? Patayin ka, kukulong ka. Dahil kalaban nila, Jesus, ng mga panahon na yan. Pero, of course, sa kabila ng lahat ng mga bagay na iyon, mga kapatid, ang maganda po dito, kitang-kita naman natin at mangyayari din sa buhay natin, kahit na tayo nagkamali, never tayong iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Hindi siya iniwan. Pinapapunta nga siya ngayon eh. Kasi kung galit ang Diyos sa Kanya, ayun pa isa, walang pinarusahan sa mga alagad na nagtakwil sa Panginoong Diyos. Hindi siya nagalit. Inikayat niya pa naman ng balik. Tayo, pag may gumawa sa atin ng binitray mo ako, tatandaan ko ng mukha mo. Bash ka sa akin, nega. Ganun ang gagawin natin minsan sa mga hindi gumawa sa atin ng maganda. Now, sa totoo lang po, kitang-kita natin biyaya ng Diyos ang kumilos sa buhay ni Apostol Pedro at sa bawat taong lalapit sa kanyang muli. Kaya nang binanggit ng kanyang pangalan, meron tong malalim na mensahe. Ang mensahe rito, papatawarin si Apostle Peter. Pababalikin si Apostle Peter. Ano po ang matatandaan natin dito? Ang Diyos, alam natin, alam ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Pero of course, hindi doon nagtatapos ang ating kwento. Sapagkat mayroon siyang personal, katulad kay Pedro, na paanyaya sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo yung salita, halika, bumalik ka. Hindi pa tapos ang iyong misyon. Now, katulad din po ni Apostol Pedro, tayo rin naman ay tinawag ng Diyos. Sapagkat, hindi ko alam kung napapansin nyo, ang Diyos kasi hindi siya nagsasawang tumawag sa atin. Pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo lagi, may pagtawag siya sa inyo eh. O simulan nyo sa unang aklat ng Mateo, meron doon nakalagay na, "Come to me, all of you who are heavily laden and tired." May invitation laging ang Panginoon. Hinihikayat niya tayo na manumbalik sa Kanya. Mag-comply tayo dun sa tawag na yon sapagkat meron pala tayong mission, mga kapatid. Now, isipin nyo, saan yung mission? Of course, pwede magsimula yan sa pamilya ninyo. Ang inyong bang pamilya, member ng pamilya, nakakilala na sa Diyos o hindi pa? O kayo lang? Solo lang kayo na nakakilala sa Diyos. Abutin nyo sila. Yun ang utos sa atin ng Panginoong Diyos. And then kung meron kang mga kaibigan, kakilala, kahit hindi kakilala, kailangan natin maabot ng pag-asang mensahe na binabalita tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus.
What is happening right now, parang nagiging tradition eh. Di ba? Pag nakikita nyo, merong nagpapaputok, meron pang games eh. No? Meron pang laro na sinasabi. Hindi talaga nabibigyan ng dignidad yung ginawa ng Panginoon pagkapako, pagkabuhay na maguli. Dapat malaman niya ng buong daigdig na si Jesus ay dakilang Diyos. Siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na nagbigay, nag-alay ng kanyang buhay upang ang bawat sasampalataya sa Kanya magkakaroon ng kaligtasan. Let us be reminded na kahit tayo nagkamali, ang Panginoon ay hindi sumusuko sa atin. Lalo na't mabigat ang iyong pasanin ngayon, mga kapatid. Basahin ko lang nga yung Mateo 11:28 hanggang 30. Mateo, Kabanata 11, talatang 28 hanggang talatang 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, sabi ng Panginoong Hesus. Makakatagpo kayo sa akin ng kaginhawahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Yun lang naman po ang sikreto doon eh. Kung guma yung pananampalataya mo sa address ng Panginoon kung papaano, kahit gaano kabigat yung problema mo, it will still be what? Magaan kasi ang Panginoon na nagdadala. Kumpara mo yung problema mo na mabigat sa isang tao na may problemang hindi mabigat pero wala siya sa Diyos, sinong mas nahihirapan? Yung hindi naniwala sa Diyos, kahit na maliit lang yung problema niya. Kalaban niya ang buong daigdig. Pero yung nasa Panginoon, na grabe ang bigat ng problema, minsan nakakangiti pa yan. Sa totoo lang. Dahil nalalaman niya yung magiging direksyon ng buhay niya. At yung kanyang kahihinatnan pagkatapos ng kanyang kamatayan dito sa daigdig. So ito po yung nais ng Panginoon na malaman natin tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Mensahe ng pag-asa at yung pagkatawag kay Apostol Pedro. Now, yung pangatlo, yung panibagong simula o new beginning, kasi po binanggit din yung pumunta siya sa Galilee. Ano ba ang koneksyon ng Galilee sa pinag-uusapan natin? Pastor, ano ba ibig sabihin yan? Yung salita pong Galilea o lugar, simbolo kasi ito mga kapatid. Simbolo ito ng new beginning, ng bagong simula. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan, dito sila unang tinawag ng Panginoon sa lugar na ito, sa dakong ito, sa Galilea. Apostol Pedro, kasama yung ibang mga alagad. At ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi lang tungkol sa laban sa kamatayan o tagumpay sa kamatayan. Ito rin ay paanyaya sa mga alagad, lalo na kay Apostol Pedro, na magsimulang muli. Alam niyo po, halos lahat ng mga alagad ay nawala nga, sabi ko sa inyo kanina. Matapos nilang ipagkanulo, nagkaroon sila ng takot, pagkalito, pero binigyan pa rin sila ng Panginoon ng panibagong misyon. Meron palang in-address ang Diyos sa kanila. At kung napansin natin, sabi ko kanina, kahit isa sa kanila ay hindi pinagalitan ng Panginoon, walang pinarusahan. Bagkus, sa talatang ito, isa ang indication, nakita natin, tinatawag sila, lumapit kayo uli sa akin, manumbalik kayo sa akin. Kumbaga tinatanggap yung kanilang ginawang pagkakamali dahil binayaran na doon sa krus ng Kalbaryo. And normally, kung iisipan natin, paglalapit ka sa Panginoon, ang kasalanan ay never an issue. Because Christ paid. Binayaran niya. Ang kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, at kasalanan gagawin mo pa sa mga susunod na panahon. The issue is pananampalataya mo. Kung tama yung pananampalataya. Kasi nga hindi pinag-uusapan dito yung dumi, bigat na mga pinagagawa natin sa daigdig. Binayaran na yan ng Panginoon. Now, don't get me wrong. Pag lumapit ka sa Panginoon, magiging issue ang kasalanan. Kasi kilala mo na kung sinong pinaglilingkuran mo. Therefore, mag-iingat ka sa paggawa ng kasalanan. Not to the point na para maligtas ka, kung hindi para mas malugod ang Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos. Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa ating gawa. Ang Panginoon lang ang may lakas
kapangyarihan na gumawa ng kaligtasan. So meron tayong misyon, meron silang misyon. At tinawag sila. Sabi sa verse 7, ang mensahe ay maliwanag. Pumunta siya sa Galilea, doon niyo siya makikita, gaya ng sinabi ng Panginoon. Merong covenant, merong kasunduan. Bago siya nabuhay na maguli. Sinabi naman niya kung anong mangyayari sa kanya, di ba? Kung naalala niyo, kinikwento ng Panginoon sa mga alagad. Mamamatay ako, mawala ako ng 3 araw, gigising ako ulit. Tapos magkikita tayo doon sa Galilea kung saan tayo unang nagkita. Ito kasi yung lugar kung saan tinawag ang mga alagad. At ngayon, pagkatapos ng lahat, binabalik niya sila doon, hindi para alalahanin yung nakaraan na dito tayo nag-start. No? Hindi ganun yung point, kundi para ipagpatuloy yung kanilang misyon bilang tagapagdala ng mabuting balita at ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Ano ang mensahe ng Panginoon na nais ihatid ng mga alagad sa mga tao? Ito'y maliwanag upang ang sinumang sasampalataya sa Panginoon ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Sa verse 15 yun. Sa verse 16 ng John 3, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, kailanman hindi na mapahamak o hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May mga nagdududa, mahal ba talaga tayo ng Diyos? Pag-ibig pa talaga ang Diyos? Pag pumunta kayo sa Aklat ng Roma, sa Kabanata 5, Latang 8, maliwanag doon yung Kanyang pagpapatunay na mahal tayo ng Diyos. Binigay niya yung Kanyang kaisa-isang anak. Mga kapatid, may panibagong pagtawag yung pangatlong mensahe natin. Panibagong simula. I would call this panibagong direksyon ng bawat isa sa atin. At of course, ganun din dapat ang maging direksyon natin ngayon. Gaano man tayo lumayo sa Diyos, handa tayong tawaging muli. Hindi pa huli ang lahat. Dahil siya ay muling nabuhay, may bagong buhay, meron ding bagong layunin para sa ating lahat. Maaari po yung iba sa inyo ay matagal nang lumapit sa Panginoon at malagal ay sumuko na kayo sa Diyos ng mga nakaraang araw. Subalit, meron kayong itinatatawa ng mga bagay sa Diyos, maaring sa inyong isip, sa salita at sa gawa, at ang nangyayari sa inyo ay pagkalito, takot, pangamba, dahil iniisip mo na, Lord, napakalaki ng kasalanang nagawa ko sa iyo. At mas pinili ko pa na itakwil ka, sundin yung aking laman, at higit na lumayo sa kalooban mo. Ako ay nagpayaman, kumita ng maraming pera, kahit nasa anong paraan para magkaroon lang ng maraming salapi, kahit di mo kalooban, ginagawa ko ito. Ngayon hindi ka makalapit sa Diyos dahil nahihiya ka, natatakot. Hindi ko alam kung anong dahilan, anong gusto mong sabihin sa Kanya. Si Judas, pera ang issue, subalit ang kanyang pagkakamali, sa iba siya nagsisi, hindi sa Panginoong Diyos. Si Tomas, nagduda. Hanggat di ko nakita yung butas sa kamay mo, hindi ako maniniwala na ikaw ay nabuhay na maguli. Meron kayong pagdududa minsan. Gagawin kaya ito ng Diyos sa akin? Ibibigay kaya ito ng Diyos sa akin? Magkakaroon ba kayo? Basta't ang hinihingi nyo ay ayon sa ikalulugod ng Diyos, matatanggap nyo yan. Dahil kalooban nyo yun. Humingi kayo ng kaligtasan para sa inyong mga mahal sa buhay, provide. Subalit mga kapatid, gusto kong makita nyo ang talatang ito. Bakit gusto ng Diyos na tayo ay bumalik sa Galilea katulad ng mga sa alagad? Basahin po natin ang Hebreo, Kabanata 13 at talatang 5. Huwag kayong magmukhang pera at masayahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, listen to this, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan.
Pakaliwanag ng mensahe ng Panginoon. So, hindi tayo dapat nagkakaroon ng agam-agam na baka hindi ko makuha ito, wala ako nito. Provision ng God, ng Panginoon ay laging nakaabang sa atin. Tayo yung inaantay na lumapit sa Kanya. Tayo matagal nang tinatawag at tayo sinasabihan na lumapit ka na sa akin. Kaso hindi natin siya pinapansin. Mas binibigyan natin ng halaga yung ating sariling iniisip, mga ninanasa ng ating mga laman. So mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, hindi lang natin nakita ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Bagkos nakita rin natin ang kanyang puso. Puso na nagbibigay ng pag-asa, puso na handang magpatawad, at puso na bukas sa panibagong simula. Ang aklat ni Marcos, Kabanata 16, talatang 7, napakasimpleng talata, ngunit punong-puno ng inspirasyon at naglalaman ng napakalalim na katotohanan. Si Jesus ay buhay, ang Panginoon, ang kanyang kamatayan ay katagumpayan. Nasa kanyang kamatayan, tayo ay lumaya na sa kasalanan at ngayon ay may pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Na sa kabila ng ating kahinaan, pagkadapa sa ating mga kasalanan, siya pa rin ay nagbibigay ng panibagong direksyon sa pagsisimulang muli. Our God is a God of second chance. Mahalaga ang kanyang presensya, malawak ang kanyang biyaya. Kung nais nating lumapit sa Panginoon, masasabi ko pong hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kung si Apostol Pedro na pinagkaila ang mga kailang ulit ang Panginoon, ngunit siya binigyan pa rin ng pagkakataon. Pangalawang pagkakataon, tinawag siyang muli. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay tinatawag din ng Panginoon. Bumangon tayo sa ating pagkakadapa, tumayo tayo, at lumakad kasama ang ating Diyos na buhay. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong buhay na salita na muli naming naririnig, Panginoon. Salamat muli sa inyong pagkabuhay na maguli. Ito ay nagbigay sa amin ng pag-asa at ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Panginoon, katulad po ni Apostol Pedro, kami rin ay maraming pagkukulang sa inyo. Minsan kami natatakot, minsan kami lumalayo. Hindi kami nagiging tapat, Panginoon, ng pagsasabi sa inyo ng katotohanan. Ngunit salamat po, dahil sa kabila ng lahat, patuloy mo po kaming tinatawag na mayroong pagmamahal, mayroong layunin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na tumugon sa panyayang ito. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang panibagong pagtawag mo sa aming mga buhay. Naway ang iyong muling pagkabuhay ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kung hindi maging totoo sa aming mga puso, sa aming pamumuhay sa araw-araw. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Samahan mo po kami habang kami humahayo. Dala ang liwanag ng iyong mensahe ng pag-asa para sa iba naming kapwa. Dalangin ko ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas, buhay magpakailanman. Amen and amen.